Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Lagat. Gat na lang po sir for short. Matagal niyo na rin po akong taga-subaybay. 39 anyos na po ako ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa NCR. Namimiss ko ang buhay probinsya sa tuwin ang nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi sa channel nyo. Nakaka-relate po kasi ako. Ngayon po ay babahagi ko lang ang aking maikling karanasan sa kababalaghan na magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Balikan natin ang mga panahon kung kailan 13 anyos pa lang po ako, kung kailan nakaranas ng mga bagay na may kaugnayan sa sinasabing kababalaghan. Ang lugar namin sa Mindanao ay napapalibutan ng mga tanim na palay, malalawak na kaniyugan at kakahuyan na talaga namang napakagandang bukirin kung iyong pagmasdan. Sarap balikan ang pagkabata, lalo na laking probinsya ako. Mga masasayang alaala ng kahapon na hindi naranasan ng mga batang taga-syudad. Lahat ng mga uso-uso noon sir, naranasan ko sa aking kabataan. Laro sa hapon kasama ang mga kaibigan, tagu-taguan sa gabi, hanap ng gagamba, maliligo sa ilog, palipad tabanog, mangunguha ng mga prutas na libre lang, na di tulad sa syudad lalo na ngayon, lahat ay may bayad na. Ang isa sa hindi ko makakalimutan sir, ay yung may dala kaming manok na lalaki, maghahanap ng iba para ipasabong. Ngunit yung manok namin, nilagyan yon ng tari sa paa, kaya pagkasabong ay patay talaga ang kalaban. Siyempre masayang magkakaibigan kasi libre na ulam. Yun ang purpose namin doon, makakuha ng uulamin. Iparis mo lang sa balanghoy, solve na ang tanghalian. Busog na ang magkakaibigan. Lahat ng yan Sir Alex ay kasama at naranasan ko sa aking kabataan. Hanggang sa nauso noon yung mambitag sa palayan ng mga ibon na tawag sa amin ay karab at tikling naman sa Tagalog. Ito ang isa sa aking karanasan na tingin ko ay may kaugnayan sa nangyari sa akin na muntikan kong ikamatay. Isang araw, may nahuli akong tikling sa aking bitag sa gilid ng pilapil ng palayan. Nang aking masipat, kakaiba ang hitsura ng ibon dahil pula yung kanyang muka. Namangha ako noon dahil unang beses kong makakita ng ganong klaseng karab. Kaya nagmamadali na ako at kagad kong dinakma ang tali kasi baka makawala pa gawa ng nagpupumiglas ito. Medyo malakas na ibon kasi malaki at mataba. Walang tigil ito sa pagpupumiglas. Nahawakan ko na ang nylon. Kaso natanggal talaga sa pagkakatali sa stick, kung kaya tuluyang nakawala ang karab. Lumipad ito palayo kasama ang nakapulupot na nylon. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi tumigil dahil kako sayang ang ibon na yon kasi nga sobrang taba nito. Ang ginawa ko, hinabol ng hinabol ko siya hanggang sa di nagtagal noon dahil siguro mabigat yung nylon at nahihirapang lumipad. Lumapag ang ibon sa unahang banda, sa may burol, at sa ibabang bahagi siya nagtago sa may mga buhangin. Dahan-dahan ko itong ginapang. Hindi ako napapansin kasi nga nasa itaas ako banda. Nang makita ko ang kanyang pinagpwestuhan, kagad kong dinakma ang tali at yun, nahuli ko talaga ang ibon. Siyempre bilang bata,
Sobrang saya ko noon, Sir Alex, dahil sa yabangan kami dati ng aking mga kaibigan. Tapos may aadubuhin na ako at uulamin pag uwi. At yun na nga, sobrang sarap ng ibon na yun. Malaman at malasa talaga ang karne. Matapos makapaghapunan, pumunta ako sa aking mga kaibigan doon sa aming dati na tambayan. Nang tumunog na ang siren ng aming munisipyo, umuwi na ako dahil ibig sabihin po noon mag-aalas 10 na ng gabi. Pagkarating sa bahay, nung papasok na sana ako at binubuksan na ang pintuan, may napansin akong ibon na kwago sa labas na nakatitig sa akin. Ang laki ng mata niya na para bang galit. Nilapitan ko ito at tinitigan din. Hindi man lang natakot ang kwago, sir, kundi nakatitig lang talaga ito at hindi rin lumipad. Ang mga ganyang hayop, takot yan sa tao. Kapag lalapitan mo, siguradong lilipad ka agad sila. Ngunit ang kwagong yon, talagang hindi ito natinag. So ako naman, dahil sa hindi naman ako kumakain ng kwago, hinayaan ko na lang din. Dumiretso na sa loob ng bahay at natulog katabi ang aking lola. Hanggang sa nagising na lang ako na sobra ang pagtataka. Paano kasi, sir? Wala akong naririnig na kahit na anong ingay sa paligid. Sa lugar namin, kahit saan naman siguro basta gabi, marami talagang huni ng mga insekto, di ba? Tulad ng mga kuliglig at kung ano-ano pa. Ngunit ng mga sandaling yon, gano'n na lang ang aking pagtataka kasi para talaga akong bingi. Ang ginawa ko dahil na rin sa nagugulumihan, nanatiling nakahiga habang nagmamasid sa paligid. Nang tignan ko ang aking lola, tulog na tulog ito at nakatalikod sa akin. Pagbalik ko ng tingin sa harap, ganun na lang ang aking pagkagulat. Kasi bigla na lang may sumulpot na dalawang lalaki sa aking harapan na malalaki ang pangangatawan at maskulado. Kahit lampara lang ang gamit naming ilaw sa bahay, klaro ko yung figura nila. Subalit ang mga mukha hindi maaninag. Nung tumingin ako sa ulo ng isang lalaki, ang nakita ko yung wall clock namin sa dingding. Ang oras, 2:00 ng madaling araw. Ibig pong sabihin, Sir Alex, tumagos yung aking paningin sa ulo ng lalaki. Pakiwari ko, parang mga espiritu sila na galit at nakaharap sa akin. Hanggang ilang sandali pa, lumapit ang mga ito at hinawakan ako sa braso. Pinila ako ng dalawa, gustong dalhin o isama pero lumaban ako. Talagang napatalon pa pagkahawak nila sa aking kamay. Sigaw ako ng sigaw ng tulong noon, kaso walang boses na lumalabas sa aking bibig. Yun bang parang bingi talaga. At dahil malalakas sila, kahit anong piglas ay wala po akong nagawa nung mahawakan na nila ang aking kamay. Akala ko talaga katapusan ko na. Ngunit buti na lang, Sir Alex, lumaki kaming marunong magdasal. Ang ginawa ko, imbis na magpanik at magsisigaw, pumikit na lang at nanalangin ng taimtim sa ating Ama na nasa langit. Nang mga sandaling nakapikit na ako, bigla na lang pong parang nasa sulok ako ng isang lugar na sobrang dilim. Nagdasal ako, inausap ang Diyos at humingi ng proteksyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoong kataas-taasang nasa langit, iligtas niyo po ako at huwag niyo po sanang hayaan na makuha ako ng mga masasamang nilalang at espiritu. Sa ngalan ni Hesukristo na dakila naming tagapagligtas. Amen. Matapos nun, Sir Alex, bigla na lang po akong nagising sabay higop ng hangin. Bumalik yung aking pakiramdam at boses at naririnig ko na ang mga insekto sa paligid. Tiktak ng relo, tilaok ng manok, pati na ang hilik ni Lola. Alam ko sa aking sarili na hindi basta panaginip ang nangyari o yung binabangungot.
Kasi nung tignan ko ang relo sa dingding, ang oras ay parehong 2:00. Pati ang posisyon ng aking lola sa pagkakahiga, ganun na ganun talaga. Pero alam nyo ba sir, ilang minuto rin po akong habol hininga nun. Tingin ko nga po ay patay na ako eh. Parang sa palabas lang na patay na pero nakabalik pa o nabuhay. Yung tiyan ko po nun ay parang wala ng laman sa sobrang liit. Bumalik lang ito sa normal nung nag-inhale-exhale ako ng ilang ulit. Asabay nun, pinagpawisan ako ng marami. Yung aking damit talagang nabasa. Ang nangyari po sa akin nun, parang gustong kunin yung aking kaluluwa sa katawan. Sabi nila, kapag umaalis daw sa katawan ang kaluluwa ng isang tao, wala ka raw maririnig sa paligid. Parang bingi. Tingin ko, nakaalis na talaga sa katawan ko ang aking espiritu. Akala ko talaga katapusan ko na, mamamatay na. Pero salamat sa Panginoong Diyos dahil dininig niya ang panalangin ko. Hindi nagtagumpay ang masamang pangyayaring yon. Pero bakit kaya nagalit ang dalawang espiritu sa akin? Bakit gusto nilang kunin ang aking kaluluwa? Tingin ko po Sir Alex, dahil yun sa kakaibang karab o tikling na nahuli ko sa palayan. Na baka alaga nila ang ibon na yon, kaya sila nagalit. Pati yung kwago, tingin ko sir may connection din po yun sa aking ginawa. Matapos noon ay hindi na talaga ako pumupunta sa palayan para mambitag o manghuli ng mga tikling. Natakot ako kasi baka maulit ang nangyari. Pero salamat sa Panginoon at hindi naman po. At yun lang ang aking maikling kwento. Muntikang mapahamak dahil lang sa pambibitag ng mga karab. Hanggang sa muling takutan. Lagat ng Mindanao. Magandang araw o gabi Sir Alex. Ganun din po sa lahat ng taga-subaybay sa programang ito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Tuper. Ibabahagi ko lang ang aking nakakatakot na karanasan sa nilalang na sabi nila mama ay isang aswang. At nangyari nung ako'y 8 anyos pa lang. Nakatira kami sa paanan ng bundok. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang hanap buhay ng aking tatay ay isang hamak lang na magsasaka, isang kahig, isang tuka. Ang bahay po namin sir ay kubo lang kung tutuusin. Butas-butas ang mga dingding at sahig kasi nga wala naman kaming pera na pangpaayos. May masilungan lang at hindi mabasa sa ulan, sapat na sa aming pamilya. Ang importante ay masaya, nagmamahalan at nakakakain naman po kahit papaano. At dahil bundok ang lugar namin, marami talagang lamok at malalaki pa. Kaya kapag ikay nakagat, malalaki rin yung bakas na pula sa balat. Pero walang anuman sapagkat sanay na kami dyan. Maliit lang yung kwarto namin Sir Alex. Maliban sa aming papa, tabi-tabi kaming lahat. Siksikan kaming magkakapatid at ako ang sa pinakadulo, sa paborito kong pwesto, sa sahig na may maliit na butas ang silong na kasya ang kamay ng tao. Yung papa ko naman sa maliit naming sala-sala na tutulog. Minsan isang gabi, habang kumakain sa mesa, nakaamoy kami ng nakakasulasok na hangin. Dala ng pagtataka ng aking mga magulang kasi naduduwal na talaga kami noon. Lumabas si Papa sa pag-aakalang pusa lang na nagdala ng patay na daga sa silong. Ngunit pagkabukas sa pintuan naming gawa lang sa kawayan, laking gulat ng aking itay dahil bumungad sa kanya
Ang isang matandang babae na nakatayo sa may puno ng kaimito, di kalayuan mula sa aming pinto. Tapos, sa kanya galing ang masangsang na amoy. Parang may diferensya sa pag-iisip dahil hindi sumasagot nung tinatanong ni Papa. At yung kanyang kasuotan, napakarumi. Sino kayo? Ba't kayo nandito? May kailangan ba? Tanong ng aking itay sa kanya habang tinatakpan ang ilong. Hindi sumagot ang matanda. Nakatitig lang ito kay Papa at sa amin sa pintuan. Ilang sandali pa, sumenyas ito gamit ang hintuturo na para bang sinasabi niyang nauuhaw siya. Inom ka ng tubig? Tanong ni Papa at tumango naman yung matanda. Bigyan mo ng pagkain pa, baka nagugutom yan. At tubig na rin, baka sobrang uhaw na. Wika ni Mama, kaya dali-daling kumuha si Papa sa kusina. Pero pagkatalikod ng aking itay, ay siya namang pagtalikod din ng matanda sabay alis. Kaya imbis na kukuha ng pagkain ay napakamot na lang ang aking tatay. Takang-taka ang aking mga magulang nun, sir. Dahil yung bahay po namin ay papasok pa ng kaunti at walang lagusan sa unahan. Kaya sabi ni Papa, baka may diferensya lang sa pag-iisip. Naligaw lang siguro dito. Sige na, kumain na kayo. Nagpatuloy na kami sa hapunan hanggang matapos. Yung amoy na mabaho talaga namang naiwan doon. Hating gabi, pagkukwento ni Mama nung magising siya dahil sa tawag ng kalikasan. Nandun pa rin daw ang masangsang na amoy pero hindi na ganun kabaho. Inabukasan pa na wala ng tuluyan. Makaraan ng ilang araw, napansin ng aking mga magulang na bumabalik-balik talaga ang mabahong amoy doon paminsan-minsan tuwing gabi. May mga pagkakataon naman na madaling araw na. Ang nasa isip nila, Sir Alex, bumabalik-balik dun yung matanda. Gaya ng sabi ni Papa, baka may diferensya sa pag-iisip kaya ang ginawa niya, inayos niya yung bakod namin na gawa sa kawayan. Okay lang kung nandun ang mabaho, ang matanda. Ang importante ay hindi makakapasok sa bakuran namin. Nag-aalala kasi ang aking mga magulang na baka saktan kaming mga bata. Hanggang sa makalipas ang ilang araw noon, bigla na lang po akong matamlay lagi kada gising sa umaga. Napansin ko sa aking kamay na mayroong dalawang tusok o kagat na kakaiba sa kagat ng lamok. Maliit lang ito, sir, na parang tusok ng karayom pero dalawa. Hindi naman po nag-isip ng masama ang aking mga magulang noon dahil sabi nila kagat lang daw ng lamok. Hindi naman po kasi masakit, makatinga kaya kinakamot ko na lang. Hindi rin naman po ako nagkasakit ng malubha kaya baliwala lang sa aking mga magulang. Ngunit habang tumatagal, Sir Alex, dumarami yung sugat. Tabi-tabi lang at ganun din parang tusok ng karayom. Hanggang sa isang gabi pa, nagising ako dahil parang may nakalapat sa aking kamay. Nung aking hawakan, laking gulat ko at napasigaw talaga dahil may buhok na gumagalaw at may kamay na itim na payat. Mahahaba ang kuko na nakahawak sa aking kamay na dahan-dahan niyang hinihila papunta sa butas ng sahig. Sa gulat ni Papa kasi umiiyak na ako noon at sumisigaw ng itim na kamay. Napalundag siya sa labas ng bahay at sa bintana dumaan. Dala ang kanyang mahabang sanggot. Kahit madilim, nakita talaga ng aking ama na may aswang sa aming silong na sobrang liksi kung kumilos. Nasa isang iglap, naglaho ito agad. Pagkakalarawan ng aking itay, humarap pa raw ito sa kanya bago gumapang papunta sa madilim na bahagi. Nakakapangilabot ang hitsura, bunsod ng malalaki ang mga mata nito. Mahaba ang nguso na maihahalin tulad sa isang aso. Mahaba rin ang buhok na
sumasayad pa sa lupa at animoy may sariling buhay. Nang dahil sa pangyayari, agad nila kaming dinala sa isang albularyo at pinatignan kinabukasan. Doon po nalaman na ilang gabi na umano pala akong sinisipsipan ng dugo ng isang aswang sa butas ng sahig ng hindi ko nalalaman. Walang iba ayon sa manggagamot, kundi yung matandang inakala nila papa na may diferensya sa pag-iisip. Yung sugat ko sa kamay na pag-aakala nilang kagat lang ng lamok, doon pala mismo sumisipsip ng dugo ang aswang. Doon lang din nila napagtanto na kaya pala dumarami ang gatuldok kong mga sugat sa aking braso ay dahil binubutas pala ito ng aswang gamit ang kanyang mga matutulis na ngipin para makainom ng dugo. Dahil sa pangyayari, binigyan kami ng mga pangontra sa bahay upang hindi na makalapit ang aswang. Binigyan din si Papa ng buntot pagi na isinabit niya sa aming kwarto. Takot daw ang mga aswang sa bagay na yon na nasabi ko ring totoo, Sir Alex, dahil matapos noon hindi na bumalik ang aswang. At kada 6:00 ng gabi, hinahampas yon ng aking tatay sa mga dingding ng aming bahay sa labas para matakot daw ang nilalang. Pagkatapos, inayos niya yung aming tahanan. Kahit na pinagtagpi-tagpi lang na kawayan, ang importante ay wala ng butas na pwedeng daanan o kaya gamitin ng aswang. Simula nun, sir, nawala po yung aking pananamlay. Sumigla ulit ang aking katawan at nawala rin po yung mabahong amoy tuwing hating gabi. Kung minsan, yung inakala nating normal na pangyayari ay hindi pala. Ang mundo nga naman puno ng hiwaga. Akala natin mga tao lang ang nakatira. Pero hindi pala, dahil may iba pa. May masasama at mayroon ding mabubuti. May hindi nakikita, mayroon ding akala nating ordinaryong tao lang. Yun pala, isa ng masamang aswang. At yun na po ang aking maikling kwento, Sir Alex. Isang nakakapanindig balahibong karanasan sa aswang na uhaw sa dugo. Hanggang sa muli, Tuper ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.